Oo. Tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit pinagbitiw lahat, Jen? Oo. Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya tang may seryosong ganito, Oo. Di ba? Tama ho. Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa, Oo. parang aso pinalitan mo lang ng... ng collar. Ako na magsasabi. Ako lang ba naghahanap nito? Ang taong bayan, sila nang nagsabi. Teka muna, nahalata tayo Mukhang wala niyan. Kaya nga tayo magre-reset ngayon I-reset. Oo. Kumbaga sa computer, delete. Opo. Di ba? Dinilit mo na bakit binalik mo na naman? Ngayon ng nawala taong nga bayan. Yung seriousness ng ano. Nawala nga ang buong akala ng tao, yan na yan. Wala rin. Oo. Di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon, 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority. Ano daw po ngayon sa Kamara de Representante ang nangyayari? Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Oo. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun. Kung... Alam kung merong may papasok na enrolled bill. Ayun. Pero usually ba, pag gano'n, minsan formality na lang, tsaka yung winding ibang... up. Gano'n na mangyayari. Pero meron akong nakita sa panig ng commission on appointment, merong 4 na institutional officers na i-confirm. 2 sa COMELEC. Okay. Isa sa civil service. At saka isa sa COA. Pagkatapos napakarami yung i-confirm mga foreign service. Sa at DFA. Mga sa defense. Opo. Marami yun. Mga sundalo. Inaakala ko na sana ay hintayin na lang nila yung susunod na Congress siguro. Ganun ho. Taka nakapila din ata 3 bagong cabinet secretary, parang meron din silang schedule sa pag-resume ng CA. Ayun nga, siguro mas maganda kung hintayin na lang nila yung bagong Kongreso. Para sa ganun mas mapagtuunan ng pansin siguro kung pag-uusapan ay yung competence ng mga nahirang, Opo, ayan. Lalong-lalo na ngayon, ba't hindi na lang hintayin mo kaya marami pang papalitan ang Pangulo, Jen? Mukhang marami ko. Pero ang 3 na nakapila, hindi pa po na-reconfirm Kasi although nag-file sila ng courtesy resignation, gaya halimbawa nung sino nga ba yung 3 na bagong cabinet secretary, yung Vince Dizon, DOTR, plus 2 pa na bagong pinaltan ko Hindi pa na-confirm. Hindi pa po. Nagsipag-resign na sangayon sa tawag ng Pangulo na magbitiw kayong lahat. Yun na nga po, yung mass resignation. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan kung bakit pinagbitiw lahat, Jen? Well, ako Kong, ang assessment ko, siguro batay din sa panayam sa kanya kasi parang yun na nag-trigger ng maraming bagay. Ano ba yung panayam sa kanya? Yung sa podcast yun, Kong, sa podcast tinanong siya na ano ang kanyang impression doon sa katatapos na midterm elections at mukhang doon ata ay na-realize ng Pangulo, mukhang kinakailangang maraming cabinet secretary ang dapat mapaltan na, Kong, yung kanyang first family. Bakit? May kaugnayan ba yung resulta ng election dyan? Doon sa dapat ay mapalitan lahat yung kanyang gabinete? Again, Kong, ang pagbabatayan ko lang doon sa kanyang statement, kasi mukhang marami daw cabinet secretary ang hindi nag-perform ng maganda, kaya ang naging epekto ay doon sa mga kandidato ng administrasyon, Kong. Ganun daw po ang kanilang naging assessment. O di halimbawa, underperformance siguro din. Ayan, tama po kayo. So ngayon, kung pagre-resignin mo, dahil ang katwiran dyan, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Tama, hindi yan naabot yung expectations. So, bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa?
O di pareho rin yun. Para o nga, kasi may na-reshuffle, no? Ano naman ang guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos doon mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Baka naman ganun ang maging epekto, Kong, doon sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Hindi nga, yung tao naghihintay eh. Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya, may seryosong ganito Di ba? Tama ho. Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang doon sa isa, parang aso pinalitan mo lang ng... ng collar. Walang galang na sa paghalimbawa dyan, Palagi naman ginagamit yun Kung underperformance, palitan mo. Yun ang alam ko Anong gagawin mo sa isang opisyal na hindi nakaganap sang-ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? May karapatan ka namang magpalit. Siyempre. Wala na bang iba na may papalit? Ay, ang pakarami Napakaraming magagaling na tao sa Pilipinas. Kaya nga. Bakit parang rigodon? May tawag doon sa pagkakuha na yung musical dance chair. O chair dance. Parang trip to Jerusalem. Nakita ko Hindi ganun ang inaasahan ng tao pag sinabi mong underperforming secretaries. Palitan mo ng inaasahan mo na gagawa ng masigit. Na mas magandang trabaho. Doon sa inaasahan ng mga tao. Di ba? May napalta naman daw, Sen, yung DNR, Yulo Loizaga. Ang bagal naman ang sinasabi natin kung ikaw ay nabahala sapagkat ang tao ay nakita nila na, teka muna, kailangan gumawa tayo ng aksyon. Parang ganun di kinakailangan mabilis, decisive dapat ang aksyon mo. Hindi yung nagalis ka ng 2, 3, pagkatapos nahinto uli, pagkatapos tinitingnan mo kung saan inalis mo yung isa, dinala mo rin. Pero kung nakita, 3 ata mga ilan lang. Pero kasi naman kung nagpunta sa Malaysia ang Pangulo, baka naman kaya hindi na ituloy yung pagkapalit-palit. Sino nga yung nag-evaluate? Sino nga yung nag-assess na si ganito ay underperforming? Hindi ba karapat dapat malinawan natin, matanong natin, saan siya hindi nag-perform? Gaano ang hindi niya nagawa? Ano ba yung expectation natin? Hindi yung parang tatanggalin mo lang. Para lang may masabi yung tao na seryoso ka. Yun ang inaasahan ng tao. Ang isang halimbawa ko, ang nagsabi si ES Executive Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, itong si Yulo niya, mas mataas ang performance sa pag-abroad. Mas madalas daw sa iba yung dagat, kaya pinalitan nila at inalis sa pagiging DNR Secretary. Paano mo naman ikakatwiran doon sa isa? Yung isa naman, ba't mo inalis dito? Ba't mo nilagay doon? Paano mo nalaman ang pagkakaalis niya dito naman ay gaganda ang kanyang performance? Kasi kung ang pag-uusapan natin yung housing, tapos di ba may proyekto yung Pasig River Rehabilitation. Mukhang maganda naman yung Pasig River. Napaganda nila Paano mo nga patutunayan sa akin ng pagkakaalis mo dito sa ganitong departamento, doon naman ay makakaasa ko na talagang gagawin niya ang kanyang makakaya para tugunan ang inaasahan ng tao sa kanya. Paano? Wala ngang evaluation ng bawat isa Bigla mo na lang pinag-resign Para sa ganun ng tao, nakikita niya yung kaseryosohan ng lahat ng gagawin mo. Bagay. Diba? Halimbawa, sa Department of Energy, Kong, di ba, yung Paeng Lutilla, mula sa DOE, dinala sa DNR, ang ipinalit ngayon, dating Congresswoman Sharon Garin. Ano naging basihan? Parang OIC lang yun. Bagay, tama kayo. OIC po nakalagay. Bakit ba yung Department of Energy ay napakasimpleng departamento ba nun? Hindi ho. Naiiwanan mo sa isang OIC lang? Napakalaking trabaho sa Pilipinas. Kaya nga, parang nakikita ko, wala namang kahandaan talaga Parang in-announce mo lang na ganito. Ang inaasahan ng tao, talagang distinggido mo lahat. Ito hindi nakaganap sa tungkulin kasi ganito. Ito naging pamantayan ko. Hindi kanya nakatupad doon sa inaasahan ko. Ganon. Papalitan ko ng ganito. Ba't ganon yan? Ang inaabangan ng marami, ano ba ang magiging estado? Kasi wala pang
reaffirmation, DOJ. Kasi Secretary titignan mo Boy yung Rimulya. kabuuan kasi ng pamamahala mo sa gobyerno, di ba? Opo. Kung tawagin namin sa UPN Gen, ito yung public administration. Sa UPNCPAG. Hindi ko naman sinasabi ito nang dahil lamang sa aking haka-haka. Alam mo naman, pinag-aralan ko naman Opo, yan. may batayan naman kayo dyan ko. Diba? Sen, opo. Paano ang gagawin mo? Hindi mo man lang isinabmit, halimbawa, yung report, talaga nagkulang tayo sa ganitong departamento. Kaya tumagilid tayo dahil dito di ba? Halimbawa, magkano na ba yung utang natin ngayon din? Nako! Bakit nagka-utang-utang tayo ngayon? Parang 16 trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit para ngayon doon sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa? Parang kinabukasan, na-retain lahat sila. Yun na tayong gusto ng business community. Sino ba? Sino ba talaga ang pinakikinggan mo? Business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuuan? Akala ko ba nagsalita na sila? Sa katatapos Akala ko na ba halalan, ginamit mong tama kayo. pamantayan, kaya nagkagani-ganito tayo Sa katatapos na nahalalan niya Akala natin 12-0 tayo kamuntik na tayo kang ganito. Ganun pala kung inaakala. Nako? Hindi, baka naman pagbalik ng Pangulo, Sen, ay doon na natin makikita kung sino-sino talaga ang alisin. Pero tama po yung binanggit Ang nyo. tinatanong ko sa iyo, Jen, bigyan mo ako ng report, yung evaluation report ng lahat ng miyembro ng gabinete mo para malaman ko sino-sino ay nagkulang. Diba? Para sa ganon, alam ng tao, kaya pala pinalitan si ganito. Ang sama ng kanyang performance. Ang record talagang wala di ba? Mukhang... Saan mo ibinatay yung pagtanggal mo sa kanya at paano mo nalaman nung tanggalin mo, doon siya karapat-dapat? Mukhang Hindi ba? yan Ayoko ko. magbanggit ng pangalan Paano mo nalaman na mula doon sa kanyang... Mula sa kanyang dating posisyon na nilagay mo sa bago. Paano mo nalaman na doon siya magtatagumpay? Yan ang tinatanong ko Nga no. Hindi naman kung mo inisip mo lang. Parang ang nangyayari, teka muna, parang... ilagay muna natin. Parang ayoko yung tentative na gano'n Ayoko yung dapat decisive, parang trial and error Basta ang gusto ko, kung ako akin na yung mga report. Asan ba yung ganito? Dito ito. Dito. Tanggalin mo, dalhin mo. Ito, ayoko na ito. Yan. Kasi kung underperformance ang problema, lalo na kung corruption ang problema. Ayan, sa Dalawa papuyan. lang naman yan Either talagang hindi ka nakaganap sa tungkulin mo, o kaya nakitaan ka ng katiwalian. Ayan. O sabay. Nasaan ang puwang para ikaw ilagay ko pa doon sa isa? Tama. Underperforming ka O kaya may issue ka ng corruption. Pagkalagay ko ba doon sa isang posisyon, hindi ka na mangungurap. Ito hinahanap ng tao. Kailangan seryoso tayo, Jen. Hindi... Pero kung ang pagbabatayan, Sen, ang hinahanap nyo po ay talagang performance, mukhang ako personal, masasabi kong wala nun. Mukhang ang naging batayan lang dito ngayon bakit ko in-announce yung wholesale reset ng bürokrasya? Kasi i-reset. Sige, kayo, sumiti kayo lahat ng courtesy resignation. Pagkatapos wala namang malinaw Hindi, para lang siguro kung mapapumiglas lang ba yung mga cabinet secretary. Teka lang, nga pala, kailangan ko nga pala mag-perform. Nasaan yung momentum? Medyo umano yung taong gano'n. Tingnan nga natin. Wala Di ba? Wala Sayang. Sayang naman. Hindi kaya, no? Baka naman tumitsempo lang, Sen. Walang tsempuhan dyan, Jen. Ang pinag-uusapan dito ay pamamahala ng isang bansa. Ng isang bansa. Tsempo. Hindi pwede yun. Ikaw ang kumuha niyan. Alter ego mo lahat yan, Jen. Yan, problema, ganito Baka mamaya malay mo yung isa. Hindi ko alam, pwede niya sabihin. Tinanggal ako rito, dinala ako doon. Alam naman ako nakuha sa kanila
Alam mo sila sinabi kung ano ba talagang gagawin ko, anong pamantayan, ano bang standard na susundan ko ba rito? Pagkatapos nung hindi nyo ko kinakitaan ng performance sa sang-ayon sa hinahanap nyo sa akin, tatanggalan nyo akong bigla. Naman ako nakuwang pahiwatig sa inyo kung anong gusto Kung nyo. anong dapat gawin. Di ba? Oho. Kaya gusto ko yung record ng bawat isa para maging public. Para sa ganon, hatulan natin silang lahat. Ngayon, pag nahatulan mo ngayon, ba't mo nilagay doon? Akala ko ba ganito yun? Lahat tayo magbantayan. Well, di ba? Kung yan ang hinahanap nyo, Sen, ako na magsasabi. Ako lang ba naghahanap nito? Ang taong bayan, sila nang nagsabi, teka muna, nahalata tayo Mukhang wala niyan. Kaya nga tayo magre-reset ngayon i-reset. Kumbaga sa computer, delete. Opo. Di ba? Dinilit mo na bakit binalik mo na naman? Yun ang mabigat na hahanapin at magiging sukatan ngayon ng taong bayan. Nawala nga yung seriousness ng ano. Nawala nga ang buong akala ng tao, yan na yan. Wala rin. Di ba? Pagkatapos, ang sinasabi nila ngayon, 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority. Ano daw po ngayon sa Kamara de Representante ang nangyayari? Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon? Ayun. Kung ako'y naniwala, doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Bakit naman? Kayo paano na? Yung ang impeachment na ito di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Huwag na natin sabihin, sinasabi, underperforming, corrupt siguro or whatever. Hindi Ang tao, nagalit di ba? Ay, opo naman. Dinaan nila sa balota ang galit nila. Bakit wala silang ganong nakuha ang boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang kapalpakan? Doon siya ginawang dalawang aksyon di ba? Ayan. In-impeach nila yung Vice President na taga Mindanao. Pinakulong nila yung dating Hindi pa sila tumigil doon. Bigla na lang nilang hinuli. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, Hindi, kabila nung daigdig. Nagalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, yung performance natin hindi, alam naman nila Sinong may kagagawa ng impeachment? Well, ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanco, Sen. Bakit? Hindi mo paniniwalaan yung sinabi niya? Yun ang sinasabi niya. Magsasalita ba siya ng kasinungalingan? Yun nga sinasabi. Totoo na nga ito sinasabi ko. Ano sinabi niya? Sabi niya, huwag nyo nang ituloy yan. Hindi makakatulong sa atin yan. Kasi nga siya yung manager Siya yung campaign manager ng alyansa. Tama kayo. Ang kanyang palaging iniisip kung paano nyo may papanalo lahat ang mga senador ng administrasyon. Sa balikat niya ay nakapasan. Yung obligasyon na yun. Pagkatapos nga naman, gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat ng kandidatong kanyang inaalagaan. Bakit naman hindi siya magko-complain? Di ba? Ang sabi niya, sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan Sino yung gumawa? Ayun. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy pa rin nila. Kasi nga naman daw, kaya tinuloy ko, may mga pangako naman pala. At ngayon, hinahanap yung pangako, wala daw ma-release. Di ba? Inangako na nga. Sino ngayon ang may kagagawan nun? Kung bakit nagkaganyan. Pagkatapos, ang ginawang katwiran, underperforming yung mga cabinet secretaries. Kaya hindi ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung pinagtatanggal na parang ang sakit niya na. Tama kayo. Inalis mo ko doon, ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking trabaho. Pero hindi naman yun ang issue, di ba? Well, ako nga... Wala ngang record Wala talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga ang taong bayan. Pag wala kang pamantayan, bigla ka na lang magtatawag ng courtesy resignation. Wala naman ka pinagbatayan kung paano mo ko susukatin. Saan mo ko dadalhin. Kung ako'y itatalaga mo po, hindi. Pwede ba yun? Naging sukatan lang talaga. Kahit naman sa isang maliit na opisina dyan, magpo-promote ka,
o magtatanggal ka, may batayan eh. Ay, siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Oo. Pupunta siya sa ano eh. NLRC, magreklamo yan. Kakasuhan kayo, ba't mo tinanggal? Kakasuhan ka niyan eh. Oo. Basta mo na lang ako tatanggalin, wala naman akong kasalanan. Oo. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan. Di ba? Hindi, siguro naman dito sa pleasure po ng Pangulo ang Alam kanilang ko yun, performance. pero kahit na ganun, Oo. mga taong pinagtiwalaan mo naman ito eh. Oo. Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangan proteksyonan. Basta mo na lang ba itatapon ng ganun, walang batayan? Siyempre meron. Kahit saan. Sabi niya, underperformance is no longer business as usual. The people have spoken. Oh, di ba? Tama po. Oh, yun pala eh. Ba't hindi mo bigyan ng karampatang action yan? Yan ngayon ang... Tapos magtatawag ka ng reconciliation. Iyan pa nga, Sen, ang naging resulta. Kasi para bagang ipinakikita niyang seryoso ako sa aking ini-o-offer na reconciliation, nakita niyo na anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po, kung parang sa tingin ko lang sa abot ng aking pananaw ay yun ang gusto niyang ipinta. Yung reconciliation ba, basta mo na lamang i-offer? Ganon? Aba, hindi naman kong. Hindi po, Sen. Nung ikaw ay nililigawan mo pa yung asawa mo din, Oo. girlfriend mo pa lang, Oo. may pagkakataon bang medyo nag-away kayo? Binrek ka niya, halimbawa? Ay, oo, nangyayari yun. Oo. Away, di ba? Oo. Ngayon, kung ikaw naman ay gusto mong... Makipagkasundo, makipag-reconcile. Kasi talaga naman yun ang gusto mong pakasalan. Ay, siyempre ho. Nangyari lang, palagi ikaw ang nagkakamali kasi, di ba? Ngayon, paglapit mo sa kanya, Na-immune. sasabihin mo ba sa kanya, anong pangalan ng asawa mo? Juby. Juby. Oo. Bati na tayo. Ayan, oo. Ganun lang? Ay, hindi ho. Eh, siyempre, mag-o-offer ka ng concession. Hindi ganun ka dali. Gagawa ka ng paraan sa pamagitan ng pangangako siguro, maaaring baka pumirma ka pa ng kasulatan. Oo. Para sa ganun ay tanggapin ka niya ng pabalik. Bumalik yung pagtitiwala. Ganun, basta ka na lang ba naman ng walang... Hindi ako naniniwala sa ganun na walang... Ewan ko lang, ha? Di ba gusto nyo sabihin kasi kung sa pamamahala naman ng gobyerno, pag-uusapan, Sen, baka nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kung baka magpatawaran na lang tayo, reconciliation na lang. Hindi kaya ganun ang ibig sabihin? Kasi hindi mo rin naman masasabi na hindi rin ba kayo nagkamali. Kanino ba ino-offer yung reconciliation? Ang nabanggit na pangalan po sa pamilya Duterte. Tama lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo, kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga doon sa ginawang aksyon laban sa kanila. Ngayon, mag-o-offer ka ng reconciliation ngayon. Hindi ba tama lang naman na gumawa ka ng konsesyon? Halimbawa, nag-meeting tayo, kailangan pauwiin na natin si dating Pangulo. Hindi ko sinasabing yun ang gagawin. O kaya, sabi mo kay Speaker, wag nang ituloy yung yung impeachment. Yun ang halimbawa lang. Yun ang halimbawa ng mga concession na maaaring i-consider nung kabila parang seryoso. para maniwala siya na ang ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Baka maniwala siyang na nagtutotoo ka na. Yan siya naman. Julie. Juby, opo. Juby. Opo. Kinakailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Huwag ka na bimilit, hindi pakikipagkasundo yung gano'n. Parang no choice. Kailangan mag-offer ka ng kondisyon. Parang no choice ka, makipagkasundo ka, ngayon din. Parang gano'n, karaniwan yan, nagdadala ka ng... hopya man lang, hopya. Hopya man lang na maglubag man lang yung sa galit niya sa'yo, di ba? Opo, hopya ang tipas siguro. Sa dami ng kasalanan na ginawa mo, wala ka man lang konsesyon na ipakikita para sa ganun makita niya na sa dinami-dami ng ginawa mong kasalanan sa kanya, mayroon pang pagkakataon magbagong buhay ka. Ayun. Ipakita mo yun ang dapat maramdaman niya. Pag wala yun, wala. Mukhang ang nagparamdam ata, Sen, ay si Secretary John Vic Remulla. Pero parang maliit lang Ang offer ni
Secretary John Vic, hindi, kailangan anyang ipakikiusap ko sa ICC na payagang makapanumpa ang dating Pangulong Digong sa harapan ng ating opisyales ng pamahalaan doon. Oo, ang problema, kagaya ng paghahalimbawa na ginagamit ko, Oho. Hindi mahopyang dinala mo Jen. Okay. May dalang-dala ka, belay ko lang na maliit. Matigas pa. Lagyan mo naman ng Expired pa, no? Ganun, no? Ang ibig ko sabihin, ilagay mo naman dun sa kalagayan na pagmumulan yun ng magandang anong tawag doon? Pagsisimula. Ayan, magandang simula. Na maaaring tanggapin niya. Ang pinag-uusapan dito, yung tanggapin niya, yung ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Aha. Di ba? Totoo. Hindi naman yung kakamayan mo lang ng ganyan. Yung sincerity ang hinahanap kasi ng tao. Kung minsan yung sincerity kasi, kinapapalooban ng mga bagay na gagawin mo, makita niya, maramdaman niya sa puso niya, nagtutotoo ka. Hindi pwedeng sinceridad lang, tapos hindi ka na magagawa ng aksyon. O, edi lang. Diba? Baka sabihin ng tao, hindi, peki yan. Pakitang tao lang yung sinceridad na yan. Ganun ang magiging konklusyon ng taong bayan. Wala tayong Vox Populi. Hindi, ito nga po tatanong natin. Di gusto niyo tanong natin kung asan ay seryoso nga ba yung ini-o-offer na pakikipagkasundo? Di ba? Doon sa nakita nilang... So, paano nga yung tanong mo? Sa palagay mo? Yan. Sa palagay nyo, seryoso ba? Seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo sa pamilya Duterte? Isama Nino. Ng Pangulong Bongbong. Kung ang sagot niyo po ay opo, seryoso yan, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay B, parang pakitang tao lang B, hindi po. Ang paraan po ng pagsagot natin sa ating Vox Populi ay ganito. May makikita po kayong QR code sa inyong mga telebisyon. Yan po, maging sa inyong mga social media account. Itapat niyo po dyan ang camera ng inyong mga cellphone. Ayan. At pagkatapos may makikita po kayo dyan, pwede kayong mag-type ng inyong mga reaksyon, ng inyong komento. At pagkatapos nyo pong mag-type, pindutin ang submit button. Automatic na po yan, matatanggap namin ang inyong mga comment. Tandaan niyo po yan po, napakadali lamang pong tandaan. Lalo na po yung mga nasa ibayong dagat, yung mga nasa abroad, priority po namin ang inyong mga reaction uunahin naming babasahin. Kung kayo yung ating ang ating pinag-uusapan, sa pangyayaring ito, bagamat hindi pa naman lahat, actually ilan lamang po yung na-reaffirm o na-reconfirm na mga cabinet secretary. Sa inyong palagay, anong dapat na ipakita? Kasi 3 years, ang pinag-uusapan niya namin ni Nelson at maging si Kuya Ben ito nakalipas na araw, mahalaga yung 3 taon sa administrasyong ito. Kasi ito po yung, kumbaga sa basketball, second quarter Dito na magkakaalaman sa bandang huli kung masasabi niyo bang mananalo ang isang basketball team. Sa administrasyon siguro, dapat ganun din po, Sen. Kaya nga, ano nga yung ipagagawa mo sa second quarter, halimbawa? Ng basketball, second sem, halimbawa? Oo. Tinanggal mo rito, dinala mo doon. Anong expectation mo doon? Okay. Para sa ganon, yung kakulangan na siyang hinahanap ng ating mamamayan, maipundar mo. Di ba? Pa-isa-isa Paano yung kabuuan ng bureaucracy na dapat italaga mo doon sa kalagayan na magagawa nila lahat yon sapagkat meron kang target Dapat may Hindi malinaw. ko nga makita kung ano yung target ba Di ba? Sa mga tweet, nagkulang daw. Gano'n yung kulang? Paano mo isusupply ang kakulangan na yan? Sino-sino ang kukunin mo para yung kakulangan na yan, yan ang maitalaga. Para maging masaya ang tao. Yun ang hindi ko makita From the point of view of public administration, Jen, sinasabi ko, dapat ganun ang... Doon mo... Yun ang management, pagmamanage mo ng administrasyon. Sabi mo, underperforming, nagalit ang mga tao, kaya ganyan ang nangyari, kaya hindi nanalo lahat. O ano gagawin mo? Di ba? Bakit na sinisimulan itong mga taong ito? Baka naman hindi lang yan ang may kasalanan. Di ba? Kasi tama Baka tayo. naman kayong lahat may kasalanan. Di ba? Mukhang gano'n naman ata, Sen. Gusto ko yung honest assessment. Yung honest evaluation ng bureaucracy.
At ano yung target natin? Para ngayon makita natin na yung kakulangan na yon, masuplayan natin, sumaya ang tao, makarecover tayo, yung imahe mo ay talagang Makabawi, no? makabawi ka. Nasaan yun? Ay, Parang patintero lang, nilagay mo rito, doon, ganyan. Paano natin susukatin ngayon na makukuha mo lahat yung overall performance na ang magiging resulta nito, sasaya nga ang tao? So parang gusto natin sabihin ngayon, magbigay ng parametro ang Pangulo. Paano ngayon? Dapat nga sa umpisa pa lang, ipinakita na lahat. O nga naman, wala talagang nangyari yun. Sana kitang-kita, parang may report card ng bawat isa eh. Di ba? Sa lahat ng asignatura mo, talaga, wala eh. So papalitan mo ngayon. Ayun. Kasi ang sabi ngayon kong, asan ay wala na tayong political accommodation ngayon. Wala na hindi na natin titignan ng kulay ng politika. Ang titignan ngayon ay performance na. Paano nga? Hindi mo naman papalitan ng bago pala na inaakala mo makagaganap doon sa tungkulin na inaasahan lahat ng ating mga kababayan. Paano mo ngayon may papangako na may mangyayari? Dahil lang in-announce mo lang na magsipag-resign kayo. Talaga magre-resign yun. Siyempre, alter ego mo lahat yan eh. Oo nga naman. Kaya lang, inaasahan ng tao. Pagkatapos mong ginawa yun, inaasahan naman nila na yung ipapalit mo, yun talagang katanggap-tanggap naman at makagaganap ng inaasahan. Yan lang naman ang punto dyan eh. Kasi kung after 3 years at ang administrasyon ay ganun pa rin, hindi malungkot pa rin ng tao pala. Kaya nga, so hindi tayo sasaya. wala yung ipinangako natin. Sayang ang pagkakataon.